Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR! Dear MOR, hello sa inyo DJ Popoy at DJ Hasmin at isang masayang kaway naman sa lahat ng mga avid listeners na walang sawang nakikinig sa programa nyo. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Kay. Alam kong hindi na rin bago sa inyo ang kwentong gusto ko sanang i-share. Pero dahil sa alam kong marami ang makaka-relate, heto at sumulat na rin ako. Popoy at Hasmin, nagsimula ang lahat nung nag-aaral pa lang ako sa college. Ako yung tipo ng teenager na school at bahay lang ang pinupuntahan. Wala akong masyadong social life kasi bilang lang sa daliri ang aking mga kaibigan. Pero syempre, may mga friends naman ako. The rest, mga kaklase at kakilala ko na lang. Sobrang tahimik ang mundo ko noon at biglang gumulo lang nang makilala ko si Carl. Schoolmate ko siya at parehas lang kami ng course, pero nung huling taon sa college, dun ko na lang siya talaga naging kaklase. Si Carl yung tipo ng lalaking sobrang kulit, lalo na nga sa mga babaeng nagugustuhan niya. And for sure, nahulaan nyo na ang parte ng sulat kong ito. Yes, Popoy at Hasmin, nanligaw sa akin si Carl, kahit hindi ko naman siya pinapayagang manligaw. Sakit na ng ulo ko sa research na to. Ang daming theories. Nagkakanda buhol-buhol na yung mga binabasok sa utak ko. Oy, Chubby. Kaya tayo nandito sa library para tapusin tong research paper natin. Wala ka namang inatupag dyan kundi yung cellphone mo. Sino ba yung katext mo? Si Carl, may pinag-uusapan lang kami. Si Carl? Hindi naman ako na-inform na close na pala kayo. O baka naman ikaw yung next target niyang ligawan. Ano naman ngayon, selos ka? Ako? Magsiselos? No way. Sa'yo na lang siya kung gusto mo. Sus, wag mo nga ako ine-echos. If I know, crush mo rin yung maliligaw mo, no? Masyado ka lang nagpapabebe sa kanya. Kung Maria, ayaw-ayaw, pero deep inside, kinikilig ka naman kapag nandyan siya. At saan mo naman nakuha yan, Aber? Alam mo, at mas lalong alam ni Carl na ayokong dinidikitan niya ako. Yung kahit saan nakasunod na lang siya, parang ewan lang eh. At saka for your information, wala akong maalalang pinayagan ko siyang manligaw. Hindi ka ba talaga kinikilig sa kanya? Sa mga ginagawa niya? Hindi ako kinikilig, naiirita ako. Ay, nako. Alam mo kung ako sa'yo, sasagutin ko na si Carl. Wala ka lang ibang makikita kasing tiyaga, romantic at bait niya, no? Huwag kang mag-inarte dyan. Buti nga may naliligaw sa'yo eh, sa katarayan mong yan. Hindi ako nag-iinarte. Sadyang ayaw ko lang sa kanya, no? O siya, halika muna sa cafeteria, kumain muna tayo. Rin na pa ako tong goods eh. O, ikaw na lang. Hindi pa ako tapos sa ginagawa ko dito eh. Hoy, Kay. Alam kong gusto mo makagraduate sa tamang oras. Pero baka sa ginagawa mong yan, magkasakit ka ng wala sa oras. Umilos ka na, kakain tayo. Ikaw na nga lang. Hindi pa naman ako gutom eh. Ano hindi gutom mo? Kanina ko pa naririnig yung tiyan mong tumutunog. For sure, nagrarambulan na yung mga bulati mo dyan sa tiyan mo. Kaya tumayo ka na dyan at awatin mo sila ng pagkain. Tara na, kaya na umarte. Mauna, ito na po. Ang daming tao. Mamaya na lang kaya tayo kumain. 2:00 pa naman yung klase natin eh. Ngayon na. May mga bakante dyan, oh. Wait, maghahanap lang ako, ha. Ay, ayun, oh, sa tabi ni Carl. Tara na, dali. Aba, ang bilis mong mahanap si Carla. Sadyang malinaw lang talaga ang mata ko. Let's go, sagaw. Hi! Hi! O, ayan, special delivery pa yan, ha. Special delivery? Ang alin? Sino pwede ikaw? Ay, Carl, busugin mo na mabuti ang best friend ko, ha. Busugin mo sa pagkain at sa pagmamahal. Good luck! Oy, Chubby! Saan ka pupunta? Oy! Huwag ko iwan dito! Ano na naman to, Carl? Kinausap ko si Chubby na pilitin ka niya mag-lunch dito. Alam ko naman kasi na kapag ako ang nagaya, hindi ka papayag eh. Kaya pinakiusapan ko siya. Sabi ko, tulungan niya ako sa'yo kapalit ng number ni Wendell. Yung crush na crush niya. Wala ka na talagang magawa, no? Pati yung best friend ko, ginamit mo pa. Sabihin na nating desperado na ako. Tara, kumain na tayo. May mga dala akong pagkain. Dinamihan ko to para sa ating dalawa. Sinabi kasi sa akin ni Chubby na hindi ka pa raw kumakain. Diet ako. Ha? Bakit ka nagda-diet? Hindi mo naman kailangan yun ah. Ang sexy-sexy mo na kaya. Maganda pa. Kaya nga kita nagustuhan eh. So ibig mong sabihin, nagustuhan mo lang ako dahil sa katawan ko. Sinasabi ko na nga ba eh, yung ligaw-ligaw na ginagawa mo, isang malaking kalokohan lang yan eh. Oo, hindi ah. Mahal talaga kita. Ano ba?
Wag mo nga masabi-sabi ang salita na yan. Naaasiwa ako eh. Ang alin? Yung mahal kita? O yung mahal na mahal kita? Alin doon? Trip mong mang-inis, no? Tsaka teka nga, sino ba nagsabi sa'yo na pwede mo akong ligawan, ha? Hindi ka nga nagsabi na liligawan mo ako eh. Nagsabi ako Hindi ko nga lang hinintay ang sagot mo. Alam ko naman kasi na hindi ka kaya nagkusa na lang ako manligaw sa'yo. Ganon din naman yun eh. Magtsatsaga ako na makuha yung matamis mong oo. Pues ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, Carl. Busted ka na sa'kin. Okay. Busted na kung busted. Basta ako hindi kita susukuan. At bakit? Kasi mahal kita. At kapag mahal mo, hindi mo susukuan. Diba? Popoy at Hasmin, aaminin ko, hindi ko talaga gusto si Carl. Gwapo naman siya. Actually, marami nagkakagusto sa kanya. Mabait at sweet din naman siyang lalaki. Pero ewan ko ba? Hindi ko talaga maisip na balang araw ay sasagutin ko siya at magiging girlfriend niya ako. Medyo magulo rin ang isip ko kasi hindi ko alam kung talaga bang ayaw ko lang sa kanya o dahil ayoko lang talagang magka-love life. Hindi na talaga ako dadaan. Kakatakot. Wala pa akong kasabay na naglalakad. Kahit man lang isa Hindi. Hindi ako natatakot. Matapang ako. Sino yun? Namamalikmata lang ako. Ano ba yan? Dapat talaga nag-tricycle na lang ako eh. Parang may sumusunod yata sa akin. Diyos ko, Lord. Huwag naman po sanang rapist to hold upper to. Ayoko pa pong mamatay. Lakad lang, Kay. Lakad lang. Konting bilis pa. Oh my God! May sumusunod nga sa akin! Takbo lang, Kay! Bilis pa! Lord! 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 Ayoko pang mamatay! Oh my God! Tumatakbo din siya! Alam ko na! Ah! Punta na ako! Rapist! Hold upper! Ay, Kay! Kay, tama na! Kay! Kay, si Carl to! Kay! Carl! Anak ng toko ah. Ikaw yung kanina pang sumusunod sa akin? Oo! Ang lakas mo palang manghampas. Sumakit ang ulo ko dun Akala ko kung sino na. Natakot ako ng sobra ah. Teka, ano ba kasi ginagawa mo dito? Hindi mo ba alam na halos atakihin na ako sa puso dahil sa sobrang kaba? Uy! Puro ka kalokohan eh. O, tama na. Masakit na yung mga hampas mo eh. Sorry. Sorry na. Sinusundan lang naman kita para makasiguro akong safe ka. Huh? Bakit mo ako sinusundan? Wala lang. Talagang sinusundan kita kapag pauwi na. Tapos umaalis na lang ako kapag nakasakay ka na ng tricycle. Kaso, naglakad ka lang ngayon, kaya ayun. Palihim kitang sinundan para lang makasiguro akong safe kang makakauwi sa inyo. Bakit hindi mo na lang ako sinabayan? Hindi yung para kang stalker dyan na sumusunod. Kung sasabihin kong sasabayin ba kita, napayag ka? Ewan ko sa'yo. O, tignan mo na. Halika na, hatid na kita sa inyo. Wag na, kaya ko yung sarili ko. Umuwi ka na nga. Kaya mo sarili mo? Takot na takot ka nga kanina eh. Buti ako lang yun. Paano kung may totoo talagang sumusunod sa'yo? Kaya sige na, kumain ka nang ihatid kita sa inyo. Promise, hanggang labas lang ako ng bahay. Talagang hanggang labas ka lang ng bahay. Sino nagsabi sa'yo na papapasukin kita? Baka isipin pa ng mga magulang ko na boyfriend kita. O ano, iahatid mo ba ako o tatayo ka lang dyan? Sabi ko nga eh. Ito na, naglalakad na po. Oh, nandito na tayo sa bahay namin. Sige na, okay na ako dito. Umuwi ka na. Baka kung sino-sino pa yung sundan mo dyan eh. Bakit? Nagsiselos ka, no? Gusto mong mahampas ulit? Alam mo, pwede naman. May lakas pa ako. Joke lang. Ito naman, oh. Masyadong mainit yung ulo, eh. O siya, uwi na ako. Oo nga pala, Kay. May ibibigay pala ako sa'yo. Kanina ko pa dapat to ibibigay, eh. Kaso hindi kita mahagilap sa school. Ito, Bracelet? Bakit mo ako binibigyan ito? regalo. Di ba, kapag ang mga maniligaw, nagbibigay ng regalo? Kaya yan. Saka di ba, gustong-gusto mo yung mga ganyang gamit? Yung gawa lang sa kamay? Paano mo nalaman? Kasi nung nag-field trip tayo sa history class natin, nakita ko pumasok ko sa isang store na puro native yung mga tinda. Tapos, nakita ko, tuwan-tuwa ka. Bumili ka pa nga ng bag dun, di ba? Tinitignan kasi kita nun eh. Alam mo na, I can't take my eyes off you kasi. Ang corny mo talaga kahit kailan, no? Hindi ko talaga magets kung bakit ako yung nililigawan mo. Hindi naman kita pinayagan. Ano ba nakita mo sa akin? Yung ngiti mo. Ngiti ko? Bakit? Mukha ba akong clown sa paningin mo? Hindi kasi kapag gumingiti ka, pati mata mo nakangiti na rin. Ang gaan lang sa pakiramdam kapag nakikita kitang ganun. At
Gusto kong maging isa ako sa mga rason para humiti ka. Popoy at Hasmin, hindi naman ako sobrang manhid para hindi lumambot ang puso ko sa mga ginagawa ni Carl. Siyempre, babae lang rin ako. Kinikilig din ako sa mga romantic gestures ng isang lalaki. Pero kahit ganun, hindi ko pa rin talaga magawang magustuhan si Carl. Ayoko kasi sa lahat ay yung panayan dikit at sunod sa akin. At higit sa lahat, ay yung pinipilit akong magustuhan ng isang bagay kahit ayoko naman talaga. Nasaan ka na ba? Bakit wala ka pa dito? Sabi mo susunod ka. Ano na? Wala akong kakilala dito mo. Sorry na girl, bigla akong tinawag ni Inang Kalikasan. Ay, hindi na ako tumuloy. Ano? Dapat talaga hindi ako pumunta nang hindi ka kasabay eh. Ako lang mag-isa dito oh. Nasaan ba sina Trisha? Si Daniel? Di ba invited din sila? Baka na late lang yun. Sige na, may na tayo magtsikahan na. Mag-enjoy ka na lang dyan. Bye-bye! Hello, Chubby! Nakakainis naman. Kung umuwi na lang kaya ako. Oh, bakit nandito ka sa labas? Baka lamukin ka dito. Carl, ano kasi, medyo hinahanap na ako sa bahay, tsaka wala rin naman kasi akong kakilala dito, kaya gusto ko na sanang umuwi. Ha? Bakit? Di ba darating naman si Chubby? Ganun ba? Si Chubby kasi hindi na makakapunta eh, may call of nature. Edi hintayin mo na lang dito yung iba. Mamaya ka na umuwi. Birthday ko naman eh. Saka sabi mo, di ba, yun na yung birthday gift mo sa akin? Tsaka hindi mo ako susungitan ngayong araw. Pasalamat ka, birthday mo. Pumasok na tayo sa loob. Papakilala kita sa lola ko. Tara. Lola, may papakilala po ako sa inyo. Sino naman? Ito po si Kay. Siya po yung... Kay? Siya ba yung nobya mo, Apo? Abay, kagandang bata naman nito. Girlfriend? Lola, hindi ko po siya girlfriend. Nililigawan ko pa lang po. Nililigawan ka mo? Bakit pa niyan sabi mo na girlfriend mo si Kay? Nagbibiro lang po ako noon. Maniligaw pa lang po niya ako. Ay, sus, yun na rin yun. Kay, iha. Halika rito. Dito ka maupo sa tabi ko. Pinakain ka na ba nitong si Carl? Opo. Kakatapos lang po. Mabuti naman kung ganon. Alam mo ba na paano yung kwento nito tungkol sa'yo? Nakakatawa nga at sa wakas nakilala na kita eh. Mukhang sa'yo lang nagtinutong apo ko Loko-loko po pala si Carl dati. Ako abay oo naman. Tamad mag-aral yan pero simula nang naging girlfriend ka niya, biglang nagtino. Kaya sana iha, wag mong iiwan ang apo ko ha. Po? Ang sabi ko, wag mong iwan si Carl. Mahal na mahal ka nito. Alagaan mo mabuti ang apo ko ha. Huwag mong sasaktan yan ha. Uni ko iwan namin yan kaya ingatan mo. Huwag kang mag-alala kapag kinasal na kayo nitong si Carl ko. Naku, buong-buo ang suporta namin sa inyo. Kasal? Hindi ko pa nga po siya boyfriend eh. May kasal na po agad. Ay sus, ikaw naman. Doon din naman ang punta yung dalawa eh. Lola, wag po ninyong i-pressure tong si Kay. Tinatakot niya naman masyado eh. Chill lang po tayong lahat dito. Ang mahalaga, alam ng lahat na mahal ko tong si Kay. Di ba, Lola? Abay, oo naman. Uy, Kay! Teka, saan ka pupunta? Uwi ka na? Yan na. Uuwi ako kung kailan ko gustong umuwi. Happy birthday na lang sa'yo. Good night. Sandali lang. Uy, galit ka ba? Ano sa tingin mo? Magtatatalon ako sa tawa dito sa mga nangyari sa loob. Halos yung buong angkan mo inakala na girlfriend mo ko eh. Tuwang-tuwa ka pa. Ano ka ba naman? Nagbibiro lang yung mga yon. Masyado mong sineryoso eh. Paano hindi ko seseryosohin? Wala na akong ibang narinig kundi girlfriend, wag kitang saktan kung ano-ano pa. And besides, pinayagan ba kitang manligaw? Hindi, di ba? Kaya please lang, wag mong gamitin yung pamilya mo para lang mapasagot mo ako. Yun naman yung agenda mo, di ba? Kaya mo ako in-invite dito? In-invite kita dito dahil gusto kitang makasama sa araw ng birthday ko. Hindi ba pwedeng kahit isang araw lang, wag mo akong itaboy palayo? Ayoko ng ganito, Carl. Hindi ko gusto yung klase ng panliligaw mo. Ayoko nang dinidikitan ako, ayoko nang sinusundan ako kahit saan. At mas lalong ayokong sabihin sa buong mundo na mahal mo ko. Ayoko ng ganong atensyon. Pero lahat ng babae yun ang gusto ah. Siguro nga. Pero baka kaya lang ayoko ng mga ganong bagay dahil sa ayoko lang talaga sa'yo. Kaya please lang, tigilan mo na ako. Uulitin ko ayoko sa'yo. Nakakaintindi ka naman ng Tagalog, di ba? Makaramdam ka naman. Hindi yung masyado mong pinipilit yung sarili mo sa akin. Ang ganda ng regalo mo sa akin. Pero ayos lang. Ramdam ko naman talaga na ayaw mo sa akin eh.
Ako lang tong mapilit. Kaya sige, tatanggapin ko na yung pagkakabastard ko sa'yo. Yan ang gusto mo eh. Sige, bibigay ko na sa'yo. Popoy at Hasmin, pagkatapos ng bonggang pag-reject ko kay Carl, kinabukasan ay agad niya akong tinigilan. Sa una, nakahinga ako ng maluwag. Walang araw-araw na nagtitext sa akin. Walang bigla na lang susulpot kung nasan man ako. Walang namimilit na sumama ako sa kanya kahit ayoko naman talaga. Sa loob ng ilang buwan ay bumalik sa pagiging tahimik ang mundo ko. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng parang may kulang sa araw ko. Nakakainis kasi parang nasanay na ako sa lahat ng kakulitan ni Carl. Na ngayong iniiwasan na niya ako, ay hinahanap-hanap ko naman. Dear MOR. Pa-bebe. Dear MOR. Popoy at Hasmin, habang tumatagal ay mas lalo akong hindi napakali. Alam kong gusto kong tantanan na ako ni Carl, pero hindi ko talaga maiwasan ang hanap-hanapin ang mga ginagawa niya sa akin. Nakaramdam din ako ng lungkot dahil kahit ng graduation namin ay tango lang ang binigay niya sa akin nang batiin ko siya. Sinabi ko na lang sa sarili kong lilipas din to. Baka nasanay lang talaga ako na parating nasa tabi ko si Carl. Few months later, nakahanap ako agad ng trabaho sa isang BPO company bilang isang call center agent. Popoy at Hasmin, sadyang pinaglalapit kami ni Carl ng panahon dahil dun din pala siya nagtatrabaho. Kaya lang, kahit doon ay hindi pa rin niya ako pinapansin. Hindi ko alam kung bakit parang may iba akong nararamdaman sa tuwing nakikita kong nagiging malapit na siya sa ibang babae. Nagugutom na ako ha. Kaya masarap kumain. Ako nga rin eh. Medyo nagugutom na ako. Teka, dito muna tayo. Pag-isipan muna natin kung saan tayo kakain para dire-diretso na mamaya. Saan kaya masarap? Parang gusto kong kumain ng pizza, ikaw. Kahit ano, basta may spaghetti. Solve na ako. Sige. Basta may pizza at spaghetti, go tayo. Saan kaya pwedeng kumain? Uy, si Carlo? Ay, oo nga no. Carl! Stoy! Oh, bakit andito pa kayo? Akala ko umuwi na kayong dalawa. Nakipagtsikahan muna kasi kami sa loob tapos ngayon, nag-iisip kami kung saan kami kakain. Gusto mong sumabay na sa amin? Magta-taxi na kasi kami ni Chubby. Ibababa ka na lang namin kung saan mo gusto mong bumaba. Or kung gusto mo, sumama ka na lang sa amin mag-dinner. Hindi na. May kasama rin naman ako. Thank you na lang At sino naman, Aber? Oh my God. Don't tell me si Ina na naman ang kasama mo. Sino pa nga ba? Oh! Uy, nagliligawan na ba kayong dalawa ha? Konting chika naman dyan, masyadong malihim eh. Sige na. Mauna na ako sa inyo. Nag-text na sa akin si Ina na pababa na siya eh. Sabayan na kasi kami kakain. Saan? Yung restaurant na malapit dito, doon kami kakain. Sige na, mauna na ako. Bye-bye! Parang habang tumatagal, mas gumagwapo yung si Carl. Parang type ko na yata siya. Uy. Ano nate? Tulala lang ampe. Gano'n nangyari sa'yo? Wala. Tara, kain na tayo. Nakakatulala lang talaga yung gutom. Saan nga tayo kakain? Ako nang bahala, sumunod ka na lang sa akin. Tara na. Ano kaya masarap dito? Parang gusto ko tong isa. Kaso ang isa mahal ah. Baka wala pang sweldo, mamulubi na kagad ako. Ikaw, Kay, anong gusto mo? Hoy, Kay! Hoy! Ha? Ano yun? Ano ba nangyayari sa'yo ha? Kanina ka pa ha? Sino bang hinahanap mo dito? Mababali na yung leg mo kakalingon sa kaliwat kanan? Wala. May tinitignan lang ako. Ano nga ulit yung in-order mo? Masarap ba yun? Loka ka. Wala pa akong ino-order. Sino ba talagang hinahanap mo ha? O baka naman may hinihintay ka. Wala nga. Tinitignan ko lang yung paligid ng restaurant. Paligid ng restaurant? Huwag mo ko etchasen ha. Uy! Sina Carl at Ina yun ah. Naku, ito pala yung sinasabi niya nakakainan nila. Ito nga. Okay. Girl, halata ka. Super duper halata ka. Na ano?
Halatang binabantayan mo si Carl. Oh, aminin. Kaya dito tayo nagpunta kasi alam mong dito pupunta si Naina. Tapos, habang kumakain, pasimpleng tinitingnan mo sila, no? Nagets ka na. Hindi Masarap lang kasi talaga yung pagkain nila dito. Well, pati ba naman ako tsacharingin mo na, girl, don't me. Matagal ko nang napapansin na simula nang mapansin mong close na yung dalawa, parang parati ka nang nakabantay kay Carl. At bakit, ha? Nagsiselos ka, no? Hindi ako nagseselos. Sadyang malisyosa lang talaga yung utak mo. Ay, gusto mo busa kita niya ng tubig at na magising ka, ha? Bakit kasi hindi ka na lang magsabi ng totoo na deep inside, nagsiselos ka? Bakit? Kasi po, may iba ng pinaglalaanan si Carl ng oras niya na dati halos sayong-sayo lang. At higit sa lahat, nagsisisi ka na binasted mo siya. Kasi nga again, deep inside, gusto mo rin siya. Gusto mo lang talaga magpabebe, ano? Tama ako, tama talaga, ano? Alam mo, Chubby, ang dami mong alam, no? Of course. BFF mo ko, kaya alam ko yung mga kinikilos mo. Okay, fine. Sige, aaminin ko. Medyo may pagsisisi na binasted ko si Carl, pero hindi ako nagsiselos kay Ina, no? Concern lang ako. Baka kasi hindi naman siya seryoso. O ano naman pakialam mo dun sa dalawa? Di ba dapat deadma ka na lang? Uulitin ko nga. Concern ako kay Carl. Ayokong mapunta lang siya kung kaninong babae lang. Mabuting tao siya. Isang mabuting tao na sinayang mo kasi ubod ka ng kaartehan. Kaya yan, nagsisisi ka. Nanghihinayang ka na kung sana nagpakatotoo ka, sana rin kayo na. Ikaw pa rin sana ang iningitian ni Carl ngayon. Ikaw sana ang kasama niya mag-dinner at ikaw sana ang mahal niya. Ang ingay mo, no? Kailangan na natin kumain para matapalan yung bibig mo ng pagkain. Hindi mo matanggap na tama ako, no? O pues, manigas ka dyan. Nasa'yo na kasi, pinakawalan mo pa. Mainggit ka ngayon. Popoy at Hasmin, alam kong sinasabi niyo ngayon na baka may feelings na rin ako kay Carl. Na baka dati pa lang talaga ay nakuha na niya ang puso ko. Kaso, in denial lang ako. Pabebe, kumbaga. Pero hanggang sa mga oras na yun ay sinasabi ko sa sarili ko na wala akong gusto kay Carl. Wala talaga. Kaya lang Popoy at Hasmin, nang mapansin kong mas naging malapit na si Carl kay Ina, ay nakaramdam ako ng selos at takot. Naramdaman kong ayoko siyang masaktan, lalo na nang makita ko si Ina na may kasamang iba. Sa pagkakataong yun, inisip ko na kailangan kong isalba ang puso ni Carl dahil alam ko na tapat siyang magmahal. Na hindi niya deserve ang masaktan at maloko. At dahil doon, ay isang bagay akong na-realize. Isang bagay na alam kong magpapabago ng sitwasyon. Sasabihin ko kaya kay Carl yung nakita ko? Ay, baka kasi magalit siya sa akin kapag nangialam ako eh. Kaso, hindi ko naman pwedeng baliwalain lang yung nakita ko. Teka, paano ba to? Ano bang gagawin ko? Oh, Kay, nandito ka pala. Hinahanap ka ni Chubby kanina. Oo. Alam na niyang nandito ako. Magkakape ka rin ba? Oo, tinamad akong lumabas kaya dito na lang ako magkakape. Hindi ko pala nakita si Ina na pumasok ngayon. Nasaan siya? Absent? Oo, may sore eyes kaya hindi pumasok. Okay. Kamusta naman kayong dalawa? Ayos lang naman. Ba't mo natanong? Wala lang. Naitanong ko lang. So, nililigawan mo na ba siya? Natanong mo lang din ba yan o gusto mo talagang malaman? Siyempre, gusto ko ring malaman. Kasi curious ako. So nililigawan mo ba? Sa labas lang ako. Sandali lang. Nakaka-offend ba yung tanong ko? Gusto ko lang kasi talaga malaman eh. Paano kung sabihin kong oo? Nililigawan ko si Ina. Di, good for you. Congrats. Good luck. Okay ka lang ba, Kay? Feeling ko kasi parang may gusto akong sabihin sa akin eh. Wala Ayos lang ako. Baka puyat lang ako kaya medyo ewan ako kausap ngayon. Teka, gaano mo pala katagal nakakilala si Ina? Dito lang ba kayo sa company nagkakilala? Oo. Pero may common friends kami kaya medyo madali pa rin sa amin ang maging close. Bakit? Wala lang ulit. So, ibig sabihin,
kilala mo na talaga siya. Ano kasi Carl may... Paano ba to? Kung may gusto kong sabihin, Kay, sabihin mo na sa akin. Ramdam ko yung hirap mo eh. Okay lang, magsabi ka lang. Okay. Hindi ko to sinasabi para manira o kung ano paman, pero syempre, kahit papaano concerned din ako sa'yo, no? Kahapon kasi, nasa coffee shop ako eh. Nakita ko si Ina. May kasamang lesbian. Magkaano sila eh. Magka-holding hands. Okay, tapos? Ayokong magbigay ng mali siya kasi syempre baka nga naman sobrang close lang talaga sila. Kaso iba yung nakikita akong closeness eh. Yung sweet. Yung parang may relasyon sila. Kaya tinatanong kita kung talaga bang kilala mo si Ina. Baka kasi masaktan ka lang kung tama nga yung hinala ko. Na may karelasyon siyang iba. Oh, bakit ka tumatawa? Anong meron? Sorry. Hindi ko lang napigilan. Hindi ka ba nagagalit? Carl, may iba si Ina. Masasaktan ka lang sa kanya. Okay. Liinawin ko lang Magkaibigan lang kami ni Ina. At yung nakita mong kasama niya? Girlfriend niya yun. Ibig sabihin, alam kong may karelasyon siyang tomboy. Pero, sabi mo nililigawan mo siya. Hindi ko sinabing nililigawan ko siya. Ang sabi ko, paano kung nililigawan ko siya? Niloloko mo lang pala ako eh. Sana diniretso mo na lang ako kanina. Pinahirapan mo pa akong mag-explain. Oh, saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap, di ba? Ngayon gusto kong magsabi ka sa akin ng totoo. Nagsiselos ka ba kay Ina? Kapal naman ang mukha mo, no? Concern lang ako sa'yo pero hindi ibig sabihin no, nagsiselos na ako. Napaka-assuming mo talaga. At least ako assuming lang, ikaw in denial ka. Sige na, Kay, umamin ka na. Nagsiselos ka, di ba? Kaya nga, kapag magkasama kami ni Ina, parang ligon mo sa amin, di ba? Panag din ang tanong mo kay Chubby tungkol sa amin, kaya sige na, umamin ka na. Teka nga, sinasadya mo bang maging close kay Ina para pagselosin ako? Kapag ba sinabi kong oo, aamin ka na rin bang nagsiselos ka? Okay, fine! Oo na, nagsiselos na ako. Oo, naiinis ako dahil may iba ka nang pinapansin. Na may iba ka na parating sinasamahan at oo, inaamin ko rin na baka nga tama si Chubby. Pabebe lang ako dati pero yung totoo, mahal na rin pala kita. O ayan, masaya ka na. Ano nga ulit yung pili mong sinabi? Parang hindi ko yata narinig eh. Ulitin mo. Gusto ko yung medyo malambing naman. Ayoko, isang beses ko lang sasabihin yon, manigas ka dyan. Sige na, sabi mo na ulit. Parang uulitin lang eh. Ako nga, ilang beses ko nang sinabi sa'yo na mahal kita eh. Ikaw, isang beses ko lang pinapaulit. Kaya sige na. Ma? Ang sabi ko, mahal na rin pala kita. At ngayon ko lang na-realize yun kasi nakaramdam ako ng takot na may iba ka ng mahal. Na baka masyado na pala akong huli para malaman yung totoong nararamdaman ko para sa'yo. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba, mahal mo rin ako eh. Huwag kang mag-alala. Wala pa rin nakakapalit sa'yo dito. Wala na akong mahanap tulad mo. Limited edition ka kaya. Yung one time lang ilalabas. So, ano, pwede na bang manligaw? Sige, basta siguraduhin mo lang na magiging matino ka ha. Kasi ngayon lang ako magbibigay ng chance. Huwag mong sayangin yun. Babatukan talaga kita. Popoy at Hasmin, pagkatapos ng pag-amin kong yun kay Carl, ay hindi ko syempre maiwasan ang makaramdam ng kaunting ilang ni hindi pa nga ako makatingin sa kanya ng diretsyo. May mga times na pasimple akong iiwas, pero sa bandang huli ay sasama rin naman ako sa kanya kapag aayain niya akong lumabas. Di nagtagal, pinayagan ko na si Carl na manligaw sa akin. And this time, wala nang pilitan. Wala nang iwasan at higit sa lahat, wala nang taguan. Malapit na birthday mo ah. Saan mo gustong mag-celebrate? Hindi ko nga alam eh. Baka dito na lang ulit sa bahay. O di kaya outing kasama yung mga kaibigan. Ikaw, yun ang plano ko. Hindi ko sure kung magbabago pa yun. Oo nga pala. Inabanggit sa akin yung lola mo. Ay, si Lola talaga, ang daldal oh. Ano naman yung sinabi niya sa'yo? Sinabi niya lang sa akin, sinundan mo raw ako sa trabaho? I mean, sa ibang kumpanya ka pala dapat mag-a-apply kasi nung nalaman mong sa iba ako nakapasok, doon ka na rin nag-apply. Totoo ba yon? Oo, totoo yun. Paano mo nga pala nalaman kung saan ako nagtatrabaho? Kanino pa, edi kay Chubby.
Pinagbutihan ko yung exam at interview ko noon kasi may goal ako. Dapat makapasa ako para makasama kita. Kahit magkaiba yung shift, ang mahalaga, sa isang kumpanya tayo nagtatrabaho. Mukhang paborito ako ni Lord ayun. Nagkaparehas tayo ng shift. Gusto mo pa rin ako makasama kahit na binasted kita? Kahit na masakit yung mga salitang binitawan ko? Sabi nga ni Lola, ang sakit, parte ng pagmamahal yan. Nasaktan ako noon kasi mahal kita. Pero inisip ko na lang na baka napasobra ako kaya imbis na mapalapit ka sa akin, mas talo ka na palayo. Sorry sa mga nasabi ko noon ha. Alam mo, pagkatapos nun nakonsensya din ako. Afraid lang talaga akong tao kaya nung hindi mo na ako kinausap. Hindi na rin kita kinausap. Kaso ako naman yung hindi mapakali. Paano hindi mapakali? Yung hindi na ako sanay na hindi ka nakabuntot sa akin. Yung araw-araw, text mo agad yung mababasa ko. Tapos yung palihim mo akong sinusundan just to make sure na safe ako makakauwi. Tapos alam mo, namimiss ko rin yung kada lunch talagang may pagkain kang nilalaan para sa akin. Yung mga pangungulit mo, nakakainis pero hindi ko in-expect na mamimiss ko pala yun. O, diba? Sabi ko sa'yo mamimiss mo rin ako kapag nawala ako. Kalimutan na natin yun. Ang mahalaga, nandiligaw na ako ulit sa'yo. And this time, may blessing mo na. Ay, oo nga pala. May ibibigay ako sa'yo. Advance birthday gift ko sa'yo. Ito oh. Akala ko mga damit ko yung nakalagay dito. Regalo pala. Pwedeng buksan na? Oo, sige, buksan mo na. Uy, ang ganda nitong una na. Malambot. Tamang-tama, isa lang yung unan ko sa kwarto. Salamat Ikaw talaga, nag-abala ka pa. Teka, wag mo munang pansinin yung lambot. Wala ka bang napapansin sa una na yan? Puti siya. Square ang hugis. May nakasulat pala. Yes. Yes, saan? Hindi mo gets? Seryoso ka? Sinisira mo yung moment eh. Teka. Parang nagigets ko na eh. Yes. In Tagalog, oo. In other words, sige. Sinasagot mo na ako? Ayun na yung sagot ko. Tatanungin mo ako ulit? Hindi nga. Seryoso ka? Totoo ba to? Hindi ka nagja-joke? Huwag mo akong binibiro ng ganito kaya sineseryoso ko to. Eh di seryosohin mo, wala namang problema eh. Sinasagot mo na nga ako, yes! Girlfriend na kita! Girlfriend na kita! Hoy, wag ka nga maingay! Hindi ba pwedeng matuwa ka ng tahimik? Sorry. Girlfriend na kita. Ibig sabihin yan, pwede na kitang yakapin? Oo naman. Hindi ko hinintay ito. Thank you. Alam mo, ito na yung pinaka-best birthday gift na natanggap ko. Sobrang thank you. Pinasaya mo ako. Ako rin naman eh. Pinasaya mo rin naman ako. Hoy, basta ha, umayos-ayos ka. Lokohin mo lang ako ng isang beses, sumanda ka talaga sa akin. Bakit ko naman gagawin yun? Takot ko lang sa'yo, no? I love you. I love you so much. I love you too. Popoy at Hasmin, nang maging kami ni Carl, ay doon ko lang naramdaman ang totoong saya. Ang sarap pala ng may boyfriend ka. May nag-aalaga sa'yo, may nagpapakilig, at may nagmamahal sa'yo ng totoo. Tumagal ng 3 taon na kami ni Carl at hanggang ngayon ay masayang-masaya pa rin ako sa piling niya. Ni isang beses ay hindi ako nagsisi sa desisyon kong bigyan siya ng pagkakataon sa puso ko. Sa ngayon ay napag-usapan na namin ang pagpapakasal. Pero syempre, kailangan muna namin ihanda ang mga sarili namin sa ganung commitment. Parehas na naming pinag-iipunan ng future naming dalawa. Popoy at Hasmin, simple man ang love story ko. Pero isa si Carl sa mga pinagpapasalamat ko sa Diyos na binigay niya sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko matututunan ang totoong ibig sabihin ng pag-ibig. Popoy at Hasmin, dito ko natatapusin ang liham kong ito. Sana marami kaming pinakilig at na-inspire na listeners ngayon. Thank you for reading my letter and may God bless you more. Yours truly, K. Hashtag Dear MOR.
pa-bebe. Diyan na nga po nagtatapos ang kwentong nang inis muna bago magpakilig. Koreksyonal, Okay. babaeng kriminal. Ganyan. Kanina pa na iinis sa'yo si Pero Hasmin. naiinis ako dahil nakakaingit ka, girl. Naiinis ako dahil bakit gano'n? Ayan, Si pero- Bebe Girl, wala. Charing. Hindi, pero alam mo, Hasmin, Ikaw, what do you have to say about sa story natin? natutuwa ako dito kay Kay dahil alam mo yun, minsan kasi may mga bagay na okay lang naman na pigil-pigilin natin, na bitin-bitinin natin yung sarili natin. If only to na makita natin in the future na how much we value a person. Ayan, na alam mo yan, yung tinakam-takam mo yung sarili mo. Parang itong si Kay nga, di ba? Gusto niya naman si Carl noon, pero hindi pa sapat yung pagkagusto niya para pumayag siya na maging sila noon. Actually, And natumbok mo. it makes a lot of difference, 'di ba? Na kailangan subukin mo rin. Gusto ko ba 'to? Baka naman gusto ko siya kasi siya 'yung masugid ko manliligaw ngayon. Na 'yan 'yung dapat na-realize sa marami mga kababaihan ngayon na hindi porke masugid mo manliligaw ngayon, siya na 'yung makakapagbigay sa iyo na magandang future. 'Di ba? Kasi anong nangyari dito, hindi nagpiit si Kay at nung finally para naitaboy niya nga itong si Carl, medyo may pagsisisi, talaga na may miss niya na. 'Di ba? Kumbaga naging on the same level na ang kanilang pagmamahal at pagkagusto. Ayan, yun naman yung una, yung pagkagusto sa isa't isa. Tsaka niya sinabi na, ay nako, sige, papapasukin ko na siya sa puso ko. Ayaw mong hinugin sa pilit yung damdamin na hindi pa naman talaga hinug noong mga panahon na yon. Ako naman ang masasabi ko dito, Popoy. Alam mo, minsan lang talaga ako umagri sa'yo at minsan lang talaga ako magandahan sa mga sinasabi mo. At isa ito yung sa mga bibihirang panahong yun, ano? At holiday pa. Correct, at holiday pa. Na wala namang kinalaman. At kung saan konti din lang naman ang nakikinig. Uy, hindi, Charing, mas Kevin. marami nakikinig Charing ngayon. lang. Ito naman, minsan hindi mapagpatol ka sa biro ko Hindi ako papayag. Para Dami nga, nakikinig bibigyan nga sa- natin ng pagkakataon yung ibang istasyon na kunwari sila yung maraming nakikinig. Ano ka ba? Yung mga gets. Maawa ka naman doon sa ibang istasyon, magsasara na dahil sa atin. Mga regular na araw ba, wala na nga halos nakikinig. Holiday pa, hindi makikinig. Hayaan mo Ano ba na, yan? kunwari na nga lang. Etchos. Anyway, eto na nga. Ako, sabi mo nga, Kay, no, your story might sound simple. Pero alam mo, it only reminds us, lalo na nga sa mga kababaihan, na it pays to wait. 'Di ba? May maganda ring mangyayari sa pag-iintay. 'Di ba? Kasi ganito yan mga kapamilya. Kung tama nga yung sinabi mo kanina, kung Kay kanina sinagot mo na agad itong si Carl, bagamat actually 50-50 pa lang yung nararamdaman mo sa kanya eh. Siguro it won't end up na 3 years kayong nagtagal. At 'Di ba? nagpaplano-plano na kayo Correct, magkasal. at nagpaplano-plano na Magpakasal. kayo. Correct. Kasi may tinatawag tayo na may mga bagay na half-baked. Sabi nga, 'di ba? May mga bagay na pwede na, pero hindi ibig sabihin na pwede na. Pwede nyo nang ikasa, 'di ba? May mga bagay na okay, dahil pwede na, intay pa tayo ng konti. Pahinugin pa natin ng maigi, 'di ba? Para kapag hinug na talaga siya, pwede na. Wala kang pagsisisihan na pinitas mo yung bungang 'yon. Parang ganyan, 'di ba? So, ayun nga, Kay, 'di ba? Nakita mo naman ngayon, had you said yes to Carl before, I don't think tatagal kayo. 'Di ba? Habang nung nag-aaral pa kayo, I don't think tatagal kayo. And one thing I also realized, Popoy, na you don't chase, if it's true love, you don't have to chase for it. Hindi mo hihahabol. Kung talagang pagmamahal yan, hindi mo kailangang habulin na eh. Dahil tignan mo naman si Kay at saka si Carl. Who would have thought? Ang daming opisina sa mundo, ang daming kumpanya sa mundo. Diba? Pero sa isang opisina talaga sila pinagtagpo ng tadhana. Kahit ako naniniwala ako dyan. Kahit si Carl, si Carl kasi sumunod naman talaga kay Kay. Ha? 'Di ba? Gumawa ng paraan si Carl. Gumawa ba siya talaga ng Oo, paraan? gumawa siya ng paraan. Kung ayaw naman kayo, pwede siya mag-resign. Yes, Charing, hindi Kevin. pwede pa rin yun eh. At saka hindi Kahit din, naman di ba? kahit Pwede sundan namang ka hindi ron. tanggapin si Carl dun sa kumpanyang yon, di ba? Oo, at pwede rin naman na nandun na kayo parehas, bigla namang na-fall out of love na lang si Carl. Correct. At At saka ang yun dami nga. na nga kasing mga isda sa karagatan doon. Tsaka yun, ako talaga naniniwala ko eh. If it stresses you,
And if you would have to chase after that and it stresses you, wag na lang. That's not true love. Pero kapag kalmado ka lang, ako doon ako naniniwala, pag kalmado ka lang, kapag at peace ka doon sa tao, sa sitwasyon, sa mga bagay-bagay, then that is true love. And I think gano'n na nangyari sa inyo kayo, no? Na parang naniniwala pa rin ako na pinagtagpo kayo ng tadhana. So, Sabi nga sa wikang Ingles, true love waits. yun na nga, di ba? Parehas sila naghintay. Naghintay Correct. si Carl ng kanyang perfect timing. Ayan, at hindi niya sinubukang hawakan ng mga pagkakataon para mamanipulate si Correct. Kay sa kanya. Wala, nakipagkaibigan lang siya sa Correct. iba. At saka- And si Kay also took her time. Ayan, para maramdaman, gusto ko ba talaga tong taon Tama. to o hindi? Tsaka alam mo, magandang itong storyang to, magandang paalala sa atin na in this world na napakabilis nga ng takbo ng panahon ngayon, dito sa mundo natin na kapag sinabing single ka, hindi ka in. Di ba, nauso talaga, meron ka dapat jowa or partner. This is a good reminder na when it comes to love, when it comes to relationship, kailangan talaga mamuhunan ka ng panahon dyan. Di ba, panahon para mag-intay. Hindi yan minamadali. Yes. Panahon, hindi kung ano-anong mga kahon na naglalaban ng tsokolate, ng mga kung ano-ano, mga bulaklak. Because more than the chocolates, Popoy, it's the cash that I need. Charing kami. 19 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. Maraming salamat sa mga kagagaling na gumanap dito sa ating story. Ang inisan natin, pero talaga naman kinakiligan at marami natutunan. Magaling na babae ito, ang ginampanan ni Cindy Bacena. Yan, siya po ang gumanap na Kay sa ating storya. Ang gumanap na si Carl. Walang iba kundi si Dave Josilio. Yun, at syempre si Chubby. Ayan ang friend na... Na hindi natin sure kung chubby ito pero iba naman yung Chubby niya, si H.A. Chucky. Charing keme. Chakang Bex. Ayan, si Dan Capuchon. Ang ating editor, si Diamonde Baez. At syempre ang ating writer for today, Arlene Lim Shaco. Happy listening muna to Joyce. Hello to you. Ayan, maraming salamat po sa laging pagtutok sa Dear MOR. At nakasama nyo nga po DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si baby girl Yasmin. You are my only radio.